Good morning, good morning. So mag tayo sa ating gulay mga idol kasi siguro matagal-tagal na din tayo makapaggawa ng content tungkol dito sa ating farm kasi na yan mga gulay natin, medyo nalalanta na sa matinding init. So sa susunod na din tayo makapag-update ng maraming mga videos parte sa tungkol dito sa ating gulay. So ang gawin natin ngayon ay magso-survey tayo para po na kung sa ganun ay ma-update ko kayo kung ano pong nangyari sa ating farm sa buwan ng summer. So ay ngayon ay April 1, no? Kung hindi ako nagkakamali, no? April 1, 2024. So summer na tayo mga idol. So makikita natin ang gulay natin ngayon ay pahina na. So hindi tayo makapag-produce ng marami sa market. O bumaba yung natin, yung pag-produce natin ng gulay, at saka bumaba din ang ating mga income dito sa ating pagpa-farm. So isusurvey ko kayo kung para makita nyo mga idol kung ano ang nangyari sa ating mga tinanim sa sobrang init at saka hindi na po nagkakaroon ng ulan dito. So ang aming mga idol, yung makikita nyo sa ito yung ampalaya namin na last naming tinanim, no? Hindi pa to masyadong matanda, bago pa lang ito nagsimula ng pagbunga, pero hindi po nagkakaroon ng maraming bunga at saka maraming dahon. Hindi po siya lumago dahil po sa panahon natin na masyadong mainit, no? Hindi na umulan dito sa ating lugar na kung saan yung farm natin. So hindi na gumanda yung mga dahong mga idol sa ating ampalaya, ay napakaliit talaga, oh. Makikita nyo, hindi na lumalaki, hindi katulad dati mga idol na ganito yung mga dahon ng ating ampalaya, ay talagang malaki. So ganyan po ang mangyayari sa atin na mga tanim mga idol kapag hindi na po maganda ang panahon, masyado na pong tag-init. So kadalasan hindi po natin na prevent yung mga peste sa tanim natin kasi pag ang klima po ay hindi po level, kumbaga hindi po level, so ang epekto po sa ating tanim, yung mga peste mga idol, ay hindi po ma-prevent. Ganyan po. Saka makikita nyo dito mga idol ay napakarami nang didilaw sa aming tanim. Ini-sprayhan naman namin to ng mga pang-spray, pero hindi ba basta ma-prevent. So pinabayaan lang namin, at saka yung mga bunga na pwedeng makukuha sa tuwing harvest, yun na po ang makinabangan natin. So pero tuloy pa rin ang maintenance natin dito sa habang ay ang gulay natin mayroon pang makukuhang bunga. Pero kung talo na talaga tayo mga idol, ay saka na tayo titigil sa bigay ng maintenance. So dito makikita natin mga idol ay talaga yung sitaw namin dati, napakagandang bunga mga idol, ay ito po. Ipapakita ko po sa inyo yung sitaw natin. Masyadong matirik yung araw ngayon. So ayun po, yung sitaw natin ay kulay dilaw na po yung mga dahon, at saka nalalaglag na sa lupa. Sa maliban na matanda na siya, yung panahon po ay masyadong mainit. So ang mangyari sa sitaw natin, nalaglag na po, nalanta na po ang mga dahon ng sitaw natin mga idol. Ito po yung sitaw na ginawan ko ng video dati na napakaraming bunga. Until now mayroon pa naman siyang bunga, pero hindi na po masyado ang bunga. Kaunti na lang ang natitira na bunga nito. So hindi na namin
nilagyan ng pangpataba o abono at ini-sprayhan lang namin mga idol para po kung sa ganoon ay hindi po aatakihin ng mga uod ng ating sitaw. Ay pwede pa naman siya, may makukuha pa naman kami dito, kaya may pitasan kami bukas mga idol. So ang video na ito mga idol ay siguro hindi na ako makapag-upload ng maraming video tungkol sa ating tanim, kasi po ay papunta na po tayo sa tag-init, hindi na po tayo makapag-produce, hindi na po tayo makapag tanim. Aantayin naman natin uli ang magandang panahon. Siguro it takes 3 months or bago tayo makapag-produce ng gulay ay siguro mga 4 months pa mga idol. So siguro makapagawa tayo ng content, no, i-upload natin sa ating channel para naman sa ganun ay mayroon tayong magagawang video. Siguro hindi na masyado napatungkol dito sa ating farming mga idol. So yun lang po ay mga idol, ay nandito po tayo sa ating sitaw. Ito po yung ang sitaw namin dati ay mga idol. Napakaganda talagang pagtubo nito noon. At ngayon ay hindi na po na inaalagaan, hindi na po binigyan ng abono kasi lulugi na tayo mga idol kapag inaabonuhan pa natin. So kapag nag-stop yung mga gulay natin mga idol, ay meaning nag-stop din ang ating kita. So isa talaga sa mga dapat paghandaan natin mga idol. Ito mga idol, mayroon pa mga bunga yan, no? So mayroon pa tayo mapipitas bukas kahit papano. Pero dito sa amin mga idol ay sasabihin ko sa inyo na kahit excuse me po, kahit po ay hindi na po nagkaroon ng maraming harvest dito sa amin, ay ang presyo ng gulay hindi po tumaas. Kaya talagang lugi kami dito mga idol. Pero wala tayong magawa mga idol. Continue lang tayo sapagkat ay mayroon talagang mayroon na din tayong makukuha na hindi naman tayo talo, pero hindi din tayo makapag ganansya ng malaki, no? Katamtaman lang. Kasi yung sabihin ko sa inyo mga idol ay yung paggugulay ay tsamba-tsamba lang talaga to kapag makapag-ginansya tayo ng malaki. So kung malaking puhunan mo sa paggugulay mga idol ay talagang may makukuha ka na ganansya. Pero kung maliit ang puhunan mo, sigurado ay pag tuwing timbrato at mura yung gulay ay maliit lang talaga ang income o kita. So yan lang po mga idol. Dito po ay ipapakita ko sa inyo mga idol yung ibang gulay namin. Ito po yung dating nagawan ko ng video mga idol, yung sitaw namin. Hindi po maganda yung tubo nito mga idol, no? Makikita natin ito po at saka yung luma mga idol ay papareho lang. Medyo mas maganda nga yung luma kasi marami pa pong bunga kaysa nitong bago. So makikita natin na malaki talagang diferensya kapag maganda yung tubo sa isang tanim. So at dito tayo sa ating upo mga idol. Ito yung kamatis namin mga idol, ay tinapon lang namin kasi sobrang mura dito. Yan po, yan. So pinilian ng buyer yan, at saka yung sobrang hinog ay hindi na po dinala. So masyadong mura yung kamatis, kaya yung kamatis namin mga idol marami yang hindi nakuha. Kasi inuuna lang namin yung mga tanim na may presyo pa. So for now na okay, tagal ng pag-upload ko tungkol sa ating upo mga idol, until now ay mayroon pa din tayong upo. So ito yung magsusurvive sa amin mga idol sa itong summer. Hindi naman gaanong marami, pero at least mayroon tayong susurvive sa ating pangangailangan, pambiling bigas ng mga idol. Yan. So yung mga gulay natin lahat except sa upo na ito ay
patay na yung iba, pero yung upo nito na ito ay patuloy pa rin magbibigay sa atin ng kaunting income. So ganyan lang talaga mga idol. Katulad nito ay magpipitas tayo bukas mga idol. Ay ang presyo ng upo natin dito mga idol ay nasa 10, no? Hanggang ngayon ay 10 pa rin, no? Kahit wala nang masyadong gulay dito sa Masbate, ganyan pa rin ang ano ay sa amin nga mga idol ay yung ano namin, yung portion namin dito na kung saan ay na yung farm namin dito po dito po kami naka-farm malapit po sa dagat, kaya dito sa amin ay laging advance po ang init at matagal at paminsan po ang ulan dito, kaya pagdating sa summer una kami talaga na mawala ng mga gulay. So iba ang klima kapag malapit ka sa mga bundok, kasi medyo malamig doon. Ay kapag ang isang lugar ay malamig mga idol ay mamoist yung lugar at saka mabilis magkaroon ng ulan. So sa aming lugar na tinaniman namin ng gulay mga idol ay malapit sa dagat, so init ng hangin dito, kaya bihira po tayo magkakaroon ng ulan. Pero kung umulan dito ay talagang malakas naman mga idol. Ayun po mga idol, so ito yung upo natin mga idol. Yan, may mga bunga pa. Thank you Lord sa mga bunga ng ating upo mga idol. Ay ito po ang pang last natin na siguro hanggang Mayo o April, siguro aabot pa to ng Mayo, no? Kung bibiyayaan tayo ng Panginoon. So ito yung magsusurvive sa atin ng pambili ng bigas mga idol. Ayun po mga idol, at salamat po sa inyong patuloy na pag-subaybay sa ating channel, sa panunood sa ating video mga idol. Ay kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pakiclick na din ang notification bell para updated po kayo kung mayroon tayong i-uploads na bagong video. Salamat po mga idol, God bless po sa inyong lahat.